Kung mahilig ka sa mga librong pampinansyal, siguradong kilala mo si Ginong Robert Kiyosaki, ang author ng Rich Dad, Poor Dad. Kilala siya sa kanyang matapang na pananaw tungkol sa ekonomiya at sa mundo ng investing. Kamakailan lamang ay muling gumawa ng ingay si Ginoong Kiyosaki matapos po niyang tawagin ang US dollar na isang scam at maring hinimok ang mga tao na mag-invest kay Bitcoin. Pero bakit niya ito sinabi? Ano po ang ibig niyang ipahiwatig? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders? At ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, umpisan po natin sa kung bakit po tinawag ni Ginoong Kiyosaki na scam ang US dollar. Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, ang US dollar at ang kasalukuyang sistema ng pagbabangko ay mas malaking scam kaysa kay Bitcoin. Pero paano po niya ito nasabi? Una ay ang manipulasyon ng Federal Reserve at saka banking system. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, ang Federal Reserve at iba pang malalaking bangko ay may kontrol sa supply ng pera. Kapag kinakailangan, maaari po nilang mag-imprinta ng mas maraming pera na nagiging sanhi ng inflation o pagbaba ng halaga ng dollar. Ibig sabihin, habang tumatagal, nababawasan ang tunay na halaga ng pera sa ating mga bulsa. Pangalawa, mga bailouts at korupsyon. Tinawag po ni Ginoong Kiyosaki ang mga central bankers na banksters dahil sa kanilang sistema na pagbibigay ng bailouts o pagsagip sa mga malalaking bangkong nalulugi. Sa halip na hayaan silang malugi, binibigyan sila ng pera ng gobyerno gamit ang buwis ng mamamayan. Samantala, ang mga ordinaryong tao ay patuloy na naghihirap dahil sa mataas na presyo ng bilihin at pagbaba ng purchasing power ng dollar. Pangatlo ay ang lumulobong utang ng Amerika. Isa po sa mga pinakamalaking ikinababahala ni Ginoong Kiyosaki ay ang utang ng Amerika. Ayon sa kanya, ang kabuuang utang ng bansa kabilang ang hindi pa nababayarang obligasyon ay umabot na sa $230 trillion. Sa oras na tumigil ang mga bansang tulad ng Japan at China sa pagbili ng US bonds, posibleng sumabog ang inflation, lalo pang pinahihina ang halaga ng dolyar. Ngayon ay ano po ang opinyon ni Ginoong Kiyosaki kay Bitcoin? Dahil sa kanyang paniniwala na scam ang US dollar, inirekomenda ni Ginoong Kiyosaki si Bitcoin bilang mas magandang alternatibo. Pero bakit si Bitcoin at hindi ibang asset tulad po ng stocks o bonds? Una ay proteksyon laban sa inflation. Ayon kay Ginoong Kiyosaki, si Bitcoin ay tulad ng ginto at silver na may kakayahang mapanatili ang halaga nito kahit bumagsak ang halaga ng fiat currency tulad ng US dollar. Dahil sa limitado lamang po ang supply ni Bitcoin, hindi po ito madaling mamanipula ng gobyerno o bangko. Pangalawa, pagtalima sa Gresham's Law at saka Metcalfe Law. Sa Gresham's Law, ang masamang pera, ito po yung fiat currency tulad ng dollar, ay nagtutulak sa mabuting pera. Ito naman po si Bitcoin na maitago o maging mas mahalaga. Pagdating naman po sa Metcalfe Law, habang dumarami ang gumagamit ng Bitcoin, lalo po itong nagiging mahalaga at tinatanggap sa buong mundo. Pangatlo, si Bitcoin bilang safe haven asset. Kapag may economic crisis, maraming investors ang lumilipat sa mga safe haven assets tulad po ng ginto, silver at ngayon ay pati na rin si Bitcoin. Ito po ay dahil hindi ito apektado ng mga desisyon ng central banks o gobyerno. Ngayon ay bakit po ipinapayo ni Ginoong Kiyosaki na iwasan ang Bitcoin ETF? Habang naniniwala si Ginoong Kiyosaki kay Bitcoin, may babala rin siya tungkol sa Bitcoin ETF or Exchange Traded Funds. Ang Bitcoin ETF ay parang stocks na nagbibigay ng exposure kay Bitcoin nang hindi mo ito aktwal na pagmamay-ari. Pero ayon po kay Ginoong Kiyosaki ay una, kontrolado ng malalaking bangko. Ang Bitcoin ETF ay hawak po ng malalaking institution sa finance na posibleng manipulahin ang presyo nito.
Pangalawa ay hindi mo talaga pagmamay-ari ang Bitcoin. Kasi kapag bumili ka ng ETF, hindi ikaw ang may hawak ng Bitcoin, kundi ang kumpanya o bangko na nagpapatakbo ng ETF. Kung sakaling magkaroon po ng financial crisis, wala kang direktang kontrol sa iyong investment. Dahil dito, mas ipinapayo ni Ginoong Kiyosaki ang pagbili ng aktual na Bitcoin at itabi ito sa isang cold storage wallet upang mapanatili ang seguridad ng inyong investment. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay paano po natin ito dapat tingnan? Ano po ang epekto nito sa ating pag-i-invest sa crypto? Una ay ang pagkakataon para mag-invest kay Bitcoin. Dahil sa pagbaba ng halaga ng mga fiat currencies tulad po ng dollar at piso, maring magandang pagkakataon ito upang mag-invest kay Bitcoin bilang pangmatagalang proteksyon laban sa inflation. Pangalawa, pag-iwas po sa Bitcoin ETF. Para sa mga Pinoy na nagbabalak pong mag-invest, maring mas mainam na bumili ng aktual na Bitcoin kaysa sa ETF upang maiwasan ang kontrol ng malalaking bangko. Pangatlo ay ang paghahanda sa posibleng krisis. Ang pahayag ni Ginoong Kiyosaki tungkol sa lumalalang utang ng Amerika at posibleng inflation ay isa pong babala na maaring magkaroon ng pandaigdigang epekto sa ekonomiya. Bilang mga investor, mahalaga pong magplano ng maaga upang maprotektahan ang ating pera. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pahayag ni Ginoong Robert Kiyosaki ay isang malalim na paalala na hindi tayo dapat basta-basta magtiwala sa kasalukuyang sistema ng pera at pagbabangko. Ang US dollar ayon po sa kanya ay nawawalan ng halaga dahil sa maling pamamahala ng gobyerno ng Federal Reserve. Dahil dito, hinihikayat niya ang mga tao na mag-invest kay Bitcoin, sa gold at silver bilang proteksyon laban sa inflation. Pero tandaan, ang pag-i-invest ay may kaakibat po na risk o panganib. Bago po sumabak, siguraduhin na naiintindihan mo ang iyong pinapasok na investment at palaging mag-research. Hindi porket sinabi ni Ginoong Kiyosaki na magandang oportunidad si Bitcoin ay dapat na agad tayong sumunod. Sa huli, ang pinakamahalagang aral dito ay ang magkaroon po ng financial literacy at matutong mag-diversify ng ating investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.